Kalain mo, no, Meg? Nag-uusap tayo kagabi. Nag-news tayo, di ba? Oo. Tumawag si Calvin, si Abueva, yung taga-Pampanga. Siya lamang na 16. Naging 22 pa pala yun, di ba? Pero nakahabol. Oo. Magaling. Nagwagi ang gatas laban sa beer. O kaya naman kanina, kausap natin si Coach Alex Compton, minamalat. Kakasigaw. Sabi, Coach, okay lang yan. Just don't drink ice-cold beer. For the moment. Anong sabi? At the moment. Okay. So, pero, eto, hindi masyado tinawag yung Game 1. Pero I'm sure yung Game 2 because of what happened in Game 1. Oo, mas lalong magpupursige. Tatalunin, Kaya, makakabili pa ako ng ticket. Puno eh. Sigurado. Sold out. Anyways, punuin natin ng balitang sports ang ating mga viewers. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-8 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa feed na landas. Kaya't samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. At bago ako mag-sports chat mamayang alas 9 ng gabi sa DWBR 104.3 FM. Ito muna ang inyong paborito. PTV Sports. Salamat sa plug. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. 6-time Trainer of the Year, Freddie Roach. Malaki ang paniniwalang maisa sa katuparan ng mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ngayong taon. Alaska Aces, unang pumutok sa PBA Philippine Cup Championship Series kontra San Miguel Beermen. 3-time Tour Champion John Mark Galedo, kumpiyansang mapapanatili ang titulo ng The Tour de Filipinas Cycling Race sa susunod na buwan. New York Knicks, nasadlak sa franchise worst 13-game losing skid sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Top seed Novak Djokovic, pasok na sa quarterfinal ng Qatar Tennis Open. At former Liverpool midfielder Steven Gerrard, opisyal nang sumanib sa US Major League Soccer Club na Los Angeles Galaxy. Yan ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok na sports balita. Naroon na. Tayo pinapapakinggan ng live sa Sports Radio 918. Sa boxing, malaki ang paniniwala ng 6-time Trainer of the Year, Freddie Roach, na may isa sa katuparan na ang mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ngayong taon. Asa ka pa? Sa panayam ni Sweet Science columnist Michael Woods, inihayag ni Roach sa tingin niya ay mapipilitan si Mayweather na labanan na si Pacquiao kapag naikasa ang salpukan ni Miguel Cotto at Canelo Alvarez sa Mayo 2. Ito'y dahil ang Pacquiao-Mayweather super fight lamang anya ang pwedeng mag-bump off kina Cotto at Alvarez sa nasabing petsa na itinatag na rin ng undefeated American para sa showdown kontra Pinoy rival. At sakaling maurong ang laban ni Cotto kay Alvarez, magkakaroon ng pagkakataon si Roach na pagsabayin ang paggabay sa training ng Puerto Rican brawler at ni Pacquiao. Sa ngayon ay sinasabing revenue split na lamang di umano ang tinatalakay para sa ikinakasang Titanic clash na Pacquiao at Mayweather. Sa boxing pa rin, muling nagbalik sa boxing gym si former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona. Ito ay upang magpapawis bilang preparasyon para sa kanyang susunod na laban. May report si Erwin Peñano ng Polytechnic University of the Philippines. Matapos ang ilang buwang pananahimik, nagbalik na sa training camp si former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona. At ayon kay trainer Jun Agravio, buo pa rin ang kanilang tiwala na magbabago ang pananaw ni Sonsona sa kanyang boxing career. Naniniwala rin si Agravio na taglay pa rin ng 24-year-old Jensen fighter ang boxing skills at lakas ng suntok para muling mahirang na legitimate world champion. Yun naman din ang pananaw ko sa kanya na hindi pa tatapos yung yung kabataan niya. Hindi pa tapos na kumbaga yung nag-i-enjoy siya. So I hope na sana ito na talaga kasi 24 na siya.
Naniniwala rin si Agrabio na akma-akma para kay Sonsona ang featherweight division dahil ito ang natural na timbang ng Pinoy Southpaw. Ako sa akin, okay na sa 126. Mga ilang taon pa, siguro 130 o yan, pwede. Pero nakay Marvin pa rin yung, nakay Marvin pa rin yung huling pasya doon eh. Si Sonsona ay galing sa 5 magkakadikit na panalo, kabilang narito ang split decision win sa rematch kontra Wilfredo Vasquez ng Puerto Rico noong nakarang Hunyo. Para sa PTV Sports, Erwin Peñano, Polytechnic University of the Philippines. Lipat naman tayo sa basketball. Unang pumutok ang Alaska Aces sa finals ng PBA Philippine Cup. Napag-iwanan ng 22 points sa opening quarter. Umani ang Alaska ng 88-82 come from behind win kontra sa mas pinapaborang San Miguel Beermen sa Game 1 ng Best of 7 series kagabi. Narito report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Naniniwala si San Miguel Beermen head coach Leo Austria na sangkatutak na turnovers at mahigpit na depensa ng Alaska Aces ang dahilan kung bakit nag-collapse sila sa opener ng PBA Philippine Cup Championship Series. Lumamang ng hanggang 22 points ang San Miguel Beer sa first quarter. Ngunit nakahabol ang Alaska at nagawa pa nilang maglista ng 88-82 overtime victory sa Game 1 sa Big Dome kagabi. Bukod pa rito, nangibabaw rin sa bench scoring ang Aces kontra Beermen, 61-20. But I think na-overwhelm lang yung team namin nung first half na wow, lahat nung ginagawa nila, alam namin, o ganito. Ayan, yun ang nangyari. Kaya sabi ko, I don't know what really happened dahil all of a sudden parang nagbago ang ihip ng hangin Sa kabilang banda, walang mapagsidlan ng tuwa naman si Alaska mentor Alex Compton sa positibong pagtugon ng mga players sa kanyang panawagan na huwag sumuko sa laban. There was really nothing magical about it. The idea was don't panic, just play right. And then if we slowly chip away, we can get back in the game. Okay. That was really it. It was pretty straightforward. It was really nothing magical. Ang Game 2 ay isasagawa pa rin sa Araneta Coliseum bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, muling isasagawa naman sa Puerto Princesa, Palawan ang 2015 PBA All-Star Weekend at kasabay na ibabalik ng liga sa Palawan Capital City ang North versus South format. Huwag lamang magbabago ang plano, tiyak na ang pagbaharap ng North All-Stars at South All-Stars sa Puerto Princesa Coliseum sa Marso 8. At dahil kapwa nakarating sa finals ng PBA Philippine Cup ang San Miguel Beermen at Alaska Aces, sina coaches Leo Austria at Alex Compton ang magkakaroon ng karapatang humawak sa magkaribal na koponan sa All-Star Game. Bukod pa rito, malaki rin ang tsansa na mapabilang sa All-Star Game ang mga players si Austria na sina Junmar Fajardo, Arwin Santos, Alex Cabagnot, Marshall Lassiter at Chris Lutz. Gayon din ang mga alagad ni Compton na sina Sonny Thos, Calvin Abueva, Cyrus Baguio at JV Casio. Magugunit ang huling itinampok ang nasabing format sa All-Star festivities sa Boracay Island noong 2011. Kung saan sa pangunguna ni star forward Mark Pingris ay naungusan ng North ang South 133-129. Sa cycling, kasado na ang lahat para sa staging ng Le Tour de Filipinas Cycling Race sa susunod na buwan. 16 ng continental teams mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pepedal sa 4-day bike fest. Kabilang narito ang 7-Eleven by Road Bike Philippines at ang national team na pamumunuan ni defending champion John Mark Galedo. Ang kabuang detalye ihatid ni Ms. Arian Malyare. Kumpiyansa si 3-time Tour champion John Mark Galedo na mapapanatili niya ang titulo ng Le Tour de Filipinas Cycling Race ngayong taon. Pepedal para sa national team. Makakatapat ng grupo ni Galedo sa 4-day bike fest ang 14 na continental teams mula sa Amerika, Europa, Australia at Asia. Kabilang narito ang 7-Eleven by Road Bike Philippines. Ayon kay Galedo, mabigat na ensayo ang kanyang pinagdaanan. Kaya't tiwala siya na makakaya niyang makipagsabayan sa mga bigating foreign rivals. Kabilang narito sina former champions Rahim Emami at Gaider Mizbani ng Iran.
ko mas matuloy yung magiging race ngayon taon. Hindi katulad last year. At saka more competitive yung darating na kalabanan. Nandun yung mga dati ng champion dito. So talagang mainit yung magiging laban yung darating yung February 1. So pag-aanda natin mabuti, bibigyan din natin sila ng magandang laban. At saka yung race tactics, team, game plan, lahat i-ano natin para mas maging yung team sa February. Hey, we're gonna go for the win. I mean, that's why we're here. That's what it's about. It's you know, it's a tough race this year. We've got a lot of foreign teams coming in, some good foreign teams from all over the world. You have arguably our two strongest local teams here, which is the Philippine national team, obviously, and the 7-Eleven team. So for us, it's really about doing what we have to do to get our best Pinoy talent in the lead and get the win. Sa panig naman ni 7-Eleven by Road Bike Philippines founder Engineer Bongsual at Team Director Rick Rodriguez, kumuha na sila ng foreign rider na papalit sa pwestong binakante ni Galedo para mapanatiling solido ang kanilang roster. Si Galedo ay nagkampiyon sa Le Tour de Filipinas noong isang taon. Suot ang 7-Eleven by Road Bike Philippines uniform. Actually, we have foreign rider now from Netherlands at dalawang Spain. At tapos kung yung dalawang Pilipino, siguro mapipiliin namin si Chris Joben or Ryan Cayubit. That is the reserve lang namin si Marcelo in case na. Pero kung titignan pa rin namin yung condition ng isang dumating na foreign in case na hindi pa siya adapted ng race dito, maybe we will put Marcelo. These two foreign riders will assist Mac Galedo to defend his title. That's the purpose of the two foreign riders. Samantala, kapwa nagpahayag naman ng excitement sa nalalapit na karera, sina Phil Cycling President Bambol Tolentino at event organizer Donna May Flavier. All the cycling community in the entire country, including tourism, are proud of this Le Tour de Filipinas. Kung wala po ito, the only UCI sanction dito po sa Philippines. National Pool will be competing in this Le Tour and also the other two, the Ronda in February. So thank you very much again, organizers and sponsors of this Le Tour de Filipinas. Thank you very much. We're very excited for this tour because the team has been preparing for the past months regarding this race. So we're really looking forward to a safe and fun and exciting race for everybody concerned. Ang 2015 Le Tour de Filipinas Cycling Race ay gaganapin simula A1 hanggang A4 ng Pebrero. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, mas magiging abala ang pamunuan ng Wrestling Association of the Philippines ngayong taon. Ito ay kahit ba hindi nakasama ang wrestling sa kalendaryo ng Singapore SEA Games sa Hunyo. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Tuloy ang programa ng Wrestling Association of the Philippines o WAP para sa 2015 season. Ito'y kahit pa malabong mapabilang ang wrestling sa calendar of events ng Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ayon kina Association President Alvin Aguilar at Secretary General Marcos Valda, hindi mababakante ang mga national wrestlers dahil pinlansya na nila ang programa para sa kanila. I want to keep our athletes sharp, okay? Kasi, like I said, our goal is to come up with the first Olympic gold medal for the Philippines. Now, the SEA Games is just one of them. Although the SEA Games is very prestigious and we always win there, our goal is to prepare athletes for, the higher competitions. So in between all of this, kung walang SEA Games, we'll be keeping everybody active by competing in the Asian and World Championship. Hindi sila mapapakante. And I will make sure talagang hasa-hasa sila. We expect to do more, perform more for ourselves, for the team. Kasi last year, half the year lang yung nahawakan namin yung national team. So definitely this year, we have the whole year. So definitely we intend to double yung efforts namin. Tiniyak rin ng dalawa na mas magiging abala ang kanilang asosasyon ngayong taon upang maisakatuparan ng asam na maiangat pang lalo ang kalidad at popularidad ng wrestling sa bansa. So February 21
21-22, our first activity will be we'll have our own referee clinic. Malamang sa May na to, we will have our national championships sa wrestling, senior, junior, and cadet. The national wrestling championship natin is we're going to start our ranking. Magkakaroon na ng ranking system nationwide ang wrestling. Kung anong nangyari before, we have to go past that and make sure that we come up with we're on the right track to our goal, which is the country's first Olympic gold medal. And all of our efforts will be through that. We're going to, make sure our team does a lot better for everybody. Ang wrestling ang isa sa mga pinaguhugutan ng medalya ng bansa sa mga international competitions. Sa katunayan, humakot ang mga national wrestlers ng 3 ginto, 9 na silvers at 2 bronze medals sa Southeast Asian Australian Championships noong nakaraang Nobyembre. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dumanas naman ng malaking dagok ang kampanya ng University of the Philippines sa women's volleyball competitions ng UAAP Season 77. Ito'y matapos na magtamo ng ACL tear sa kaliwang tuhod si rising star Cathy Bersola sa matchup kontra Adamson University. Itinanghal na best blocker noong nakaraang season, inilabas si Bersola na naka-stretcher sa nasabing laro at siya nakatagdang sumailalim sa surgery. Tinapos ng Diliman Bay squad ang first round ng elimination sa kartadang 3 wins and 4 losses at ang second round ay magsisimula naman pagkatapos ng PayPal visit sa susunod na Lunes. Sa ngayon ay posibleng gamitin ni Coach Jerry Yee sina Marian Buitre at Chester Ong para humalili sa pwestong babakantihin ni Bersola. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, patuloy na nag-struggle ang undermanned New York Knicks sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Naglaro ng wala sa na-injured starters Carmelo Anthony at Amaris Stoudemire. Yumukod ang New York sa Washington Wizards 101-91 kanina upang masadlak sila sa franchise worst 13-game losing skid ngayong season. Si forward Nene ang tumayong top performer para sa Wizards sa kanyang total output na 20 points at 6 rebounds. Habang si shooting guard Jose Calderon naman ang namuno sa opensa ng Knicks sa kanyang team-high 17 markers. Ang susunod na makakatapat ng Wizards ay ang Chicago Bulls sa Sabado. Samantala, narito naman ang iyong pa mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Patuloy ang pagpapalakas ng roster ng Cleveland Cavaliers ngayong season. Kanina ay na-acquire ng Cavaliers mula sa Denver Nuggets si center Timofey Moskov sa isang trade kapalit ang kanilang 2 future first-round draft picks. Inaasahang pupunan ni Moskov ang pwestong binakante ni slotman Anderson Varejao na nagtamo ng season-ending Achilles injury noong 1 buwan. Kasalukuyang nag-a-average si Moskov ng 8.5 points at 7.8 rebounds per game ngayong season at siya ang marireunite kay Coach David Blatt na minsan na niyang nakasama sa Russian national team. Sa golf, sa Phoenix Open sa Enero 29, inaasahang magde-debut si former world number 1 Tiger Woods sa PGA Tour ngayong season. Base sa ulat, nagpa-reserve na di umano ng courtesy car si Woods para sa event at nagpa-book na rin siya ng kwarto sa kalapit na Four Seasons Resort. Ang 39-year-old American par buster ay huling humataw sa Phoenix Open noong 2001 kung saan tumapos siyang pang-5 sa final standing. Sa tennis, pasok na si world number 1 Novak Djokovic sa quarterfinal ng Qatar Open. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded Sergei Stakhovsky ng Ukraine sa straight set 6-2 at 6-1 kagabi. Napagwagian ng top-seeded Serbian star ang 90% na puntos sa kanyang first serve at naisalba niya ang lahat ng 3 break points na kinaharap sa laban. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay si 7th seed Ivo Karlovic ng Croatia na namayani naman laban kay Georgian qualifier Nicolas Basaksehir. At sa football, opisyal nang sumanib sa US Major League Soccer si former Liverpool midfielder Steven Gerrard. Kanina ay pumirma na ng 18-month deal sa Los Angeles Galaxy ang 34-year-old former Team England captain. Ang Galaxy ang pinakamatagumpay na koponan sa Major League Soccer kung saan kumolekta na siya ng record na 5 titulo sa liga.
Pero dahil sa departure ni English midfielder David Beckham at sa retirement ni American forward Landon Donovan, tila nabawasan ang kinang ng Carson, California Baseball Club. Marami ang nagsasabi na maaaring hindi mapantayan ni Gerrard ang kasikatan ni Beckham at Donovan, subalit tiyak na matutulungan naman niya ang Galaxy sa asam na manatili bilang isa sa mga top teams sa Major League Soccer. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Kompletos, Ricardo. Yes. Pero bago ang lahat, napansin ko, maganda ang ating jacket ngayon. Okay, napansin ko. Oo, favorite, black and white. Of course. Mr. Tony Aldeguer of Ala Boxing Gym. Maraming salamat. Parang ang dami mo ang jacket from ano eh. Hindi, ano lang yun. Ala Gym. Napagpag ko lang. Ayun. Oo. Uy, meron trade Si Sol Mercado, wala na sa Global. Nasa Barako Bull na. Kapalit ni Denok Miranda. Nagulat kayo Oo. Iinom lang natin yan. Tamang pag-trade ba yun? Pwede yun. Pwede yun. One-on-one, swap. Hindi, I mean, walang lugi. Wala tingin ko. Kasi knowing si Mr. Mikey Romero, gusto niya yung mga ganun yung mga ganung klaseng player, yung mga fighter, yung mga type niya. Yun natin mamaya kung mapag-usapan pa natin yan at medyo marami tayong interviewin. But in the meantime, Meg? Yes, kasama natin ang ating mga volleybells ulit from Shakey's V-League. Yan, sa ating sports chat segment sa pagbalik ng inyong paboritong PTV Sports. We're back, PTV Sports Chat segment and extended version po ito dahil volleyball pa rin po ang ating pag-uusapan kagabi, volleyball. Hanggang ngayon, yung pong pinakaabangang Shakey's Girls Volleyball League of Champions ang ating pa rin pong pag-uusapan. And this time, dalawang teams ang ating pong makakasama. Unang team po natin na makakausap ay ang Northern and Central Luzon squad. Meron po tayo rito 3 players at isang coach. Unahin ko muna ang kanilang setter na si Ivy Marie Lugto. Gising. Ivy. Hi po. Hindi siya tulog. Okay. Hi, Ivy. Hello po. Alright. At kanya naman katabi, open spiker, ang ganda naman pangalan nito, Rafael Del Rosario. Nabigas ko ba ng tama? Opo, tama. Rafael. Okay. Anong palayo mo? Chuchay po. Chuchay. Ganda na Rafael Hindi, maganda rin yung Chuchay. Okay. Katabi niya naman, open spiker din, Renee Antayag. Hello po. Palayo mo, ano? Nay po, Nay. Nay po. Nay. Okay. At nakadalang coach, kasing gwapo rin natin, Abel Nunag. Coach, magandang hapon sa'yo. Magandang gabi. Magandang gabi po sa'yo. Okay. Coach, siguro ikaw muna magkwento. Paano ba nabuo itong team na to? At so far, paano mo inihanda itong Northern and Central Luzon dito sa ating Shakey's League of Champions? Nabuo to dahil sa mga skill nila. Kala ko sa mga tatay nila. Sige. Naglakad-lakad sa school. Lakad-lakad, yung sabihin, nagano ka? Mga discovery lang po sa Holy Family Academy. Okay, pero napapanood mo sila, naglalaro sa mga schools, gano'n? Paano ba? PE lang po. Sa PE. So, nag-i-scout ka talaga sa mga schools? Hindi po, doon lang sa school namin na... sa school mo? Okay. So, talagang initially parang recreation lang sa kanila. Opo. Tapos naspatan mo na pwede. May skills sila. Okay. At so far, itong tatlong ito, discovery mo? O yung buong, yung buong team po. Okay. So, pagka nagdi-discover ka ba, coach, ano ba yung unang tinitingnan mo pagdating sa isang potential na volleyball player? Una, dapat sa height. Matangkad, dapat. Matangkad. Kaso medyo hindi na kaagad lumaki. Okay. Isang bulusok lang yung laki nila. Okay. Tapos ano pa yung tinitingnan mo? Pagdating sa skills? Dapat medyo malakas yung katawan. At tsaka pag nakausap na sila, disiplina. Importante yun. Importante yun. Kasi kahit kagalingan, pag medyo pasaway. Wala. Si Nay, pasaway ka ba? Pwede na, hindi naman po. Paano ka naman napunta ng volleyball? Nakita po kami ni Coach, sinausap po kami. Sabi ni Coach, parang PE. Pero may plano ka talaga maging varsity, maging, alam mo na, big time volleyball player. Una po, basketball. Basketball? Bakit basketball? Baka naman Rene pangalan mo. Ay, hindi po. Rene.
Sa mga kalaro po kasi. Girl ba talaga, girl? Opo. Girl talaga. Opo. So type mo boy? Opo. Okay, sige. Basketball eh. Pero anong... sa basketball, siguro basketball muna. Sino idol mo? Ba't basketball ang hilig mo nung una? Ano po kasi, nung mga 3 years old po, nilagaruhan po ako ng bola ng daddy ko. Ang daddy mo? Ba't wala ba lalaki sa inyo? Wala po. Kaya... Ay, meron po kaso, Ano? punso. Bunso. So bago pa, bago yun, Panganay ikaw po. muna ang pinagtrabahan. Ikaw muna bigyan ng basketball. Nagusto mo naman yung basketball. Okay, so tapos, paano ka tumawid ng volleyball? Sa PE po, simula po nung grade 4 po, sumasali na po kami sa intrams ng volleyball. Pero pag naglalaro ka ng PE, parang meron ka bang iniisip na objective na tapos ito, gusto ko maging varsity, gusto ko maging national player, gano'n? Hindi na po sa national. Sa ano lang po. Try lang po muna sa varsity. Okay. Si Chuchay naman, paano na-involve sa ano? Nung una po kasi, taekwondo player po talaga. Taekwondo? Matangkad na taekwondo. Anong category mo sa taekwondo? May division yan, di ba? Hindi ka umabot sa ganong basta laro lang. Advanced, okay. Kaso po, parang nung nag-PE po ng volleyball, biglang nagustuhan ko po. Na-in-love ka sa volleyball. Tapos, pinag-try out po ako nung ninarinig po. Kasi varsity, nauna po sila sa akin. Tapos sabi po nila mag-try out po ako after nung nakita po nila ako. Tapos nag-try out din. Nung grade 6 na po ako. Okay. Ano height mo, Chuchay? 5'6" lang po. 5'6". Si Nay? 5'4" lang po. 5'4", okay. Si Ivy, may ano ka ba? May palayo ka? Para maging relax lang kayo rito. AV lang. AV lang, AV. Hindi IV, AV. AV, ikaw naman, yung involvement mo sa volleyball, paano ano? Nanonood lang po ako ng training na ng grade 4 ako. Parang nag-e-enjoy sila, ganun. Tapos yan, gusto kong gusto ko pong sumali. Gusto kong matry. Gusto kong matry. So, sabi mo, elementary? Tama ba yun? Elementary. Elementary. Pero, pagkatapos nun, nung nakita mo na nag-enjoy sila, ano yung unang step na ginawa mo para maging volleyball player ka? Tinanong ko po sa PE teacher namin kung kailan yung tryout, ganun. Sumali po ako ng tryout. Tapos yun na. On your own, nag-i-ensayo ka before that? Or? Walang volleyball sa family nyo? Walang volleyball player? Wala. Talagang kayo? Okay. Coach, about the team, paano natin, ano bang chances natin, paano tayo nag-qualify, paano mo pinaghahanda itong team natin? Una-una kasi lumaban kami sa regional sa Pampanga, sa Region 3. Nag-champion naman kami. Tapos may ibang ugot kami. Nagkumpleto na yung team namin. Itong darating na Sekis, dahil nag-Christmas vacation, kulang sa training pero kakayanin pa rin. Okay. So medyo kayo, naghahabol ng oras pagdating sa paghahanda, parang gano'n. Sabi mo kulang sa training. Medyo kulang dahil nag-Christmas vacation tapos laban na kagad. Yung mga puso ng bata, kumusta naman? Yun. Yun ang laging sinasabi ko sa kanila. Lakas na loob, tiwala lang sa sarili. Ano ba yung marka ng team na to na may pagmamalaki mo? Kumbaga yung strength ng iyong team? Yung communication nila tsaka teamwork. Okay. Yun ang pinaka-importante sa amin. Mahilig mag-communicate. Nagte-text ka na habang tingin lang, alam na ang gagawin nila. Kumbaga nagkakaamo yan. Alam nila yung... lang. Yeah. Kahit amoy na ano lang. Importante yung gano'n no? Pero pang ilang beses ka nag-qualify? Last 2 years, nagdabaw na rin kami. Okay. Tapos yung 3 times palaro pambansa na tayo ngayon, no? Present na kami ng Region 3 ngayon. Palaro pambansa. Pero before that, ilang beses kayo nagsumubok na mag-qualify? May mga times ba na hindi kayo nakalusot? Last year natalo kami. Last year lang, okay. Last year. Hindi kami na first time namin present ngayon dito sa bagong Sekis. Itong main tournament, first time niyo? First time. Parang pag second time, kasi 2 years kami nagpahinga. Hindi kami nanalo. Pero nag-compete kayo noon, yung sasabi mong pahinga, hindi kayo nag-qualify. So,
paano nakatulong sa inyo in a way yung times na 2 beses kayong hindi naka-qualify in terms of pag-improve ng team niyo? Ikaw muna siguro, Ney. Naging lesson po sa amin yung mga pagkatalo po namin. Like ano yung important lesson ikaw, Ney, na natutunan mo? Siguro po yung isipin lagi na ito na yun yung wala nang next time, parang ganun. So, give your best lagi. Okay. Ikaw, Chuchay, doon sa 2 years na yun, ano ba yung mga pagkakamali na masasabi mo na nangyari sa inyo na kinorek ninyo para mag-qualify uli kayo? Sa tingin ko po yung pagkakamali namin sa 2 years na yun is yung parang hindi... Yung training po kasi namin nun, medyo kulang din po kasi yung school namin is very strict po pagdating sa academics. Academic. Okay lang yan. So medyo nag-give way din po kasi talaga yung time minsan. So kailangan muna sa school kaysa po muna mag-training. So, Pero ngayon, ano ba, mas naging lax yung school or kumbaga nagtugma lang naman yung schedule? Nagtugma po and more of sacrifice po sa amin. Kasi even on Sundays, minsan po nag-training na rin po kami. So talaga walang bakasyon? Walang boyfriend? Walang date? Ha? Bawal. Si Coach talagang mukhang binabantayan mo, Coach. AV, ikaw naman, ano yung mga lessons learned during those times na medyo, kumbaga, nakanal mga time na yan? Siguro po, mas dapat nagiging seryoso sa training, ganun. Yan. Okay. Now, pagdating sa volleyball, alam niyo naman siguro na napaka-popular na ng volleyball dito sa atin, ano? Lalo yung college, UAP, tsaka yung main, yung Shakey's V-League. Diba? Ito ba, meron din ba kayong mga long-term plans pagdating doon? AV, ikaw muna. Ako po kasi kapag college gusto ko na po mag-aral ng seryoso. So sa'yo, parang medyo wala mo ng volleyball pagdating ng college? Pero po kung bibigyan ng chance, syempre. Oo. Varsity, di ba? Opo. Scholar. Hindi yan. Scholar. Chucha, ikaw? Di pa po ako sure. Pero if mabibigyan din po ng chance, gusto ko din po maglaro sa college po. May mga idol ba kayo ng mga sikat ngayon, Chuchay? Si Ara Galang po. Sino? Ara Galang po. Okay. Ito naman, Ivy? Si Morado po. Okay. Ney, sa'yo naman? Si Valdez po. Si Liza Valdez. Yun nga, yung tanong ko rin sa kanila na parang meron ka bang ganong aspiration, meron kang ganong long-term goal na college, varsity, or V-League? Nagdadalawang isip po kasi bakit? College, next na po yung future mo after. So, parang magpa-prioritize na lang po sa academics. Okay. Coach, ikaw naman, sino yung tumatawag? Sa'yo naman, karamihan, marami rin mga lalaking coaches, mga sikat dyan, sina Coach Gorayev, di ba? Meron ka rin bang ganong, kumbaga, pangarap, na maging isang national coach? Siyempre, pwede naman. Lalo na si Coach Ramil, si Coach ng Ateneo. Siyempre, dahil yung mga player nila, dahil matataas na kalidad na ngayon. Hopefully. Kumusta ang volleyball sa region ninyo? Northern Luzon, Central Luzon. Siyempre marami NCR, di ba? Sa Visayas marami rin. Pero in a way ba masabi natin na marami rin mga volleyball areas o mga volleyball craze na mga lugar, barangay or Coach, ikaw? Marami din. Lalo na sa amin, matas na competition para bago kami dumating dito sa Shakey's. Lalo na sa mga ibang school, talagang lagi nagpe-prepare. Ney, taga saan kayo? Pampanga po. Sa Pampanga? Porac po. Sa Porac, okay. So doon sa inyo, marami rin ba mahilig? Meron din po, on some barangays po, meron pong mga paliga po sa volleyball. So, na-try ko na din pong sumali. Sa mga paliga, okay. Sa inyo, Chuchay, taga saan ka?
Sa Angeles City. Angeles. Okay. Very supportive po yung mga tao doon. Kapag po may parang games, marami pong nanonood. Nanonood? Opo. Diyan si Congressman Yenggao, di ba? Angeles. Boto mo yun, ha? AB, taga saan ka? Taga Mabalacat City. Mabalacat, okay. Wala mo po ata. Wala masyado sa inyo? Ano po? Basketball siguro sa inyo? Hindi ko po alam eh. Pero po nung regional, may team din pong Mabalacat City. Okay. Okay, so before we end, mamaya meron pa tayong isang team. Siguro isa-isa. Meron kayong gusto batiin, pasalamatan. At batiin, mga taga-Pampanga. AB, ikaw. Thank you po sa mga sumusuporta sa amin, lalo na sa Holy Family Academy. Sa coaches po namin, Kuya Abel, Miss Alda, Kuya Roel, Mr. Bianco, tsaka sa friends na sumusuporta sa amin kapag naglalaro kami. Tsaka po sa mga nagpe-pray sa amin. Thank you po. Okay. Chuchay, Kapampangan. Marunong ka? Pangit pong pakinggan. Sige nga, sige nga. Magpasalamat ko po karing Manal Beka kami ang pong magsuporta kay kami. Tsaka po, dun po sa parents ko, hello po, and family po ng Del Rosario and Liwanag. Tsaka po kay Miss Aldoong, tsaka po kay Kuya Roel. Tsaka po sa teammates din po namin. Okay, maraming salamat, Chuchay. Nay? Maraming salamat po sa mga sumusuporta, nagpe-pray po para sa amin. Hello po sa Tayag family, sa De Los Reyes, tsaka po sa mga teammates. Okay, maraming salamat na yan. Coach? Binabati ko lahat yung Nunag family. Nagpapasalamat ako sa suporta ng Holy Family Academy. And sa mga kasama kong dating coach, si Miss Alda, si Kuya Ruel, si Sir Benko, Coach Lordino Salonga, tsaka mga Yokohama Boys. Okay, maraming salamat. Ayan po yung ating Northern and Central Luzon team ng Shakey's Girls Volleyball League of Champions. Dito lang po ninyo mapapanood sa PTV. When we continue, part 2 ng ating pong sports chat. This time, NCR team naman ang ating mga kwentuhan. Okay, part 2 mga kaibigan ng sports chat at ating pong tinatalakay pa rin ang Shakey's Girls Volleyball League of Champions. This time, NCR naman po ang ating makakausap, NCR team. At ang una po natin ipapakilala, open spiker, si Faith Nisperos. Hi, Faith. Hello po. Good evening. Anong palayo mo, Faith? Po? Palayo mo, nickname? Faith lang po. Faith lang, okay. Have faith, okay. At katabi niya, setter, Rica Diola. Hi, po. Rica rin, Rica. Abi po yung tawag ng mga teammates ko sa Abi, bakit? Di ko lang po alam sa kanila. Okay lang sa'yo. Kung ano itawag sa'yo, bahala sila. Pero sa bahay? Rica po. Rica, okay. Now, katabi niya naman si Jasmine Nabor, opposite spiker. Hi, Jasmine. Hello po. Jasmine din? Jazz po. Jazz. Okay. At ang kanilang coach, si Raymond Babes Castillo. Oh, Babes. Yeah. Hi, Coach. Hello. Alam mo yung kinakanta ko. Alam ko yan. Okay, Coach, ikaw naman magkwento yung ating team. Paano natin nabuo ito? Paano nag-qualify? Alam mo, pagka NCR, mataas ang expectations. Kasi pag sabi NCR, kailangan champion, qualify parate. Ito bang team natin? Ano ba? Well, dito, itong mga players na to, they came from different parts of the Philippines. Okay. Ang NU opened up opportunity for the girls, yung mga possibilities for them to grow as athletes. So, nakuha namin sila, like si Faith from Davao, from Tarlac, and from Davao. Yeah. Mga magagandang players ng Yan, magaganda at magagaling. Pero tapatan, Coach, ano ba hinahanap mo? Volleyball o basketball? Ang tatangkad nitong mga ito eh. Faith, ano height mo? 5'10 po. 5'10. Ilan taon ka na? 15. 15 ka pa lang? Okay. Si Rica? 5'7 po. 5'7. Ilan taon ka na? 15 din po. 15 din. Mga lalaki pa to. Jasmine? 5'8 po. 5'8. Oh, ilan taon ka na? 16 po. Grabe. Coach, ilan taon ka na? 13. Joke lang. So, well, sabi nga kanina ni Coach Nunag, height ang una niyang tinitignan. Pero sa iba, ano ba, nagkataon lang o talagang... Tama siya. Of course, first in physical, matangkad, no? Sa akin, pangalawa, kailangan may talent, may natural skill, no? But sa akin siguro, ang first na hinahanap ko or kailangan may quality is love talaga nila yung laro. Siyempre. Kasi mahirap ang volleyball eh. Oo. Hindi siya natural. So,
pag mahal nila yung game, kahit mahirap ang training, they tend to stay. Ayan. Si Faith, love mo ba talaga yung volleyball? Of course. Of course. In love ka na? Super. In love ka na? Meron ka ng boyfriend? Opo. Patay na. Yung mga... Hindi inspirasyon yung sa'yo. Ha? Parang nawala ka sinasabing yan. Pero Faith, volleyball, sa height mo, meron bang nagtangka na? Kasi alam mo, minsan sa mga kami, pag may nakikita, uy, pwede kang mag-basketball. Sa iba, wala bang ganong offer? Meron din po. Nagba-basketball ka rin? Hindi po. Hindi. As in, totally wala? Opo. Hindi mo sinubukan? Hindi po. Pero nung may lumalapit sa'yo mag-basketball, anong reaction mo? Anong sasabi ko sa... first love ko, volleyball. Volleyball talaga. Bakit masyado ko na-in-love sa volleyball? Well, actually, na-inspire lang ako na panood ko na yung international level na games. Like, sino mga napapanood mo? Anong tournament? Si Saori Kimura po. Okay. Na-inspire lang po sa mga game niya. Parang heart of the champion po. Parang ikaw din, ganon. Palaban din. Okay. Si Rika naman? Volleyball din talaga? Apo. Okay. Walang ibang sport? Wala po. So dumaan po ako sa badminton tsaka sa sepak takraw. Okay. Pero nahulog pa rin po sa volleyball. Ano nangyari? Bakit yun ang... Grade 4 po ako, badminton player po talaga. Tapos kinuha po ako sa intrams kasi kulang po yung team. Then, nakitaan po ako ng effort ng coach. Tapos, tinrain niya po ako. Tapos, nag-stop po kasi nawala po yung coach. Then, lumipat po ng sepak takraw. Then, bumalik po ulit sa volleyball ng grade 5 hanggang grade 6. Tuloy-tuloy na? Okay, hanggang high school. Apo. Si Jazz naman, paano ka napunta ng volleyball? Una po kasi track and field po. Track and field? Apo. Anong in particular sa track and field? Mga lang po, liga-liga lang po, pang karaa, ganun po. Hindi, ibig sabihin, anong expertise mo? Event. Takbo, long jump, ano? Nung nag-track and field po ako, parang halos lahat po nasalihan ko po. Lahat? Opo. Okay. So, tas po, pinilit po ako ni Mama mag-volleyball. Tas hanggang sa pinilit? Parang ayaw mo ba nung mga time na yun? Ayoko po. Bakit? Ba't ayaw mo? Kasi gusto ko po yung track and field kesa po sa volleyball. So, paano? Napilitan ka rin? Nung una po, nag-away pa po kami. Tapos, pumayag na po ako. Tapos hanggang sa minahal ko na po yung volleyball. So, in-spite mo si Mama, gano'n? Hindi po. Hindi naman. So, kumbaga, una, pinilit ka, pero ano yung nagustuhan mo sa sport na yan? Kung bakit talaga naging love mo na yung volleyball? Kasi nakakapanood na din po ako ng mga UAP games nun. Tapos, ina-idolize ko po si Santiago din po. Yun po, pumayag na din po ako mag-volleyball. Ayun, okay. Now, Coach, what's so special about the team? Anong yung kanilang strength, kumbaga expertise? Like I said nga, mahirap ang game. So, I think ang strength nila, mahal na mahal nila yung game. Okay. So, makikita mo yan sa training Actually, dun mo ipapanalo ang laro. Sa training, ang hirap ng training namin, kung kaya pa nilang umiti sa training, I'm sure sa laro, kaya nila yan. Secondly, mahal nila isa't isa. Okay. Kasi nag-grow na yan, nahirapan sila together. So, nag-start sila as volleyball players, pero nag-end up sila as a family. So, yun na, tulungan na. Pag may nadapa, may aakay. Players, Coach, huwag ka makikinig ha. Strict ba si Coach? Feeling ko mga strict to eh. Pagdating po sa training, pero outside the court, mabait po talaga siya. Pero paano siya pag-training? Naninigaw? Hindi naman po. Focus. Tapos iniisa-isa niya bawat teammates ko po. Ganun. Kung paano yung contact ng bola from defense to spike, ganun po. Okay. And sila naman, Coach, as players, ano ba? Meron pa bang, kumbaga, kailangan rendahan mo? At this stage, tingin ko, andun na sila sa stage na pwede na silang mag-express ng sarili nila. Kaya nung una, medyo itotono mo pa lahat. Pero ngayon, nag-i-enjoy na kami sa character na isa't isa. Lumalabas na yung natural nila. Ngayon, natural na rin yung kanilang pag-connect sa isa't isa. And yun, proud na proud ako sa kanila. Ngayon, actually, pag napapanood mo kami maglaro noon, sabi nga nila, ngayon, para na lang kayo nag-uusap ng natural. So, and ako na-appreciate ko yun. It started with them.
meron akong binigay sa kanila, tinanggap nila, binalik lang din nila. Kumbaga yung sa'yo, fulfilling, fulfilling. Win or lose. Okay. Now, Coach, in terms of history ng NCR sa pag-handle mo sa kanila, yung pag-qualify, pangilang beses nyo na ito sa ano? Well, basically kami, mga bata pa kami sa sa NCR Girls, no. First time namin pumasok ngayon last year, hindi kami lumusot. Natalo din kami. So ngayon lang kami. Ano nangyari last year? Bakit? There's bata. Mga bata pa sila, merong mga injuries, no. Okay. Talo kami sa technicalities, tapos hindi pa ganun kahinog ang mga desisyon nila. So through the years, through the training process na ginawa namin, nag-mature. Mature sila. Yun, nalusutan nila yung mga championships. Kayong tatlo part of last year's team, yung hindi nag-qualify? Apo. Okay, so gaano ka, paano ba natin may term? Painful ba? Or paano nyo masasabi? Kumbaga, napaiyak ba kayo? O na-disappoint? Pain? Na-disappoint po. Na-disappoint. In what way? Gaano ka tindi? Na-disappoint that feeling that you've given everything you had and napalpak ka pa rin po. Okay. Alright. Naku, sayang, inabot na rin tayo ng oras. Pero isa-isa, quickly and briefly, mga gusto nyo pasalamatan, batiin, Faith. Gusto po batiin yung dad ko is in Davao. He's an triathlete, part of TRIOS. Mga kapatid ko po. Then yung teammates ko, mga teachers, friends sa school, yun lang po. Okay. Thank you very much, Faith. Riga? Binabati ko po yung family ko na nasa Davao po. Then, yung Nazareth School of National University, yung mga classmates ko po, yung friends. Then, yung supportive po namin na principal. Then, yung manager po namin. And then, thank you po sa mga sumpasuporta po naming parents po ng mga teammates ko. Okay. Thank you very much. And Jazz? Binabati ko po yung mga taga Tarlac City, NSN family, mga friends po. Okay, and Coach Babes. Alright. Ako, thank you sa mga coaching staff ko na ngayon, hinahandle ngayon yung team ko ngayon na nakatapos lang ang laro. Thank you sa school, sa mga teachers, sa principal, kay Sir Jun Baculi, sa community ng NU for supporting our girls kahit minsan hirap na sila sa schedule. Salamat din sa buong mga fans nila sa school, no, na lagi na andyan to support us. Thank you kay Engineer Ding Diet at sa kanyang family for supporting these girls, and sa family ko for understanding at binibigay nila ang suporta sa akin every time I coach. Okay, and Coach Coach Babes and kay Coach Abel, pag may mga guestings na kailangan namin, sana open kayo para makapag-kwentuhan tayo rito. Thank you din. Okay. Thank you din. So yan po mga kaibigan, ang mga protagonists po natin ng Shakey's Girls Volleyball League of Champions. Ito po sa ating sports chat segment ng PTV Sports. Inabot na po tayo ng oras. At ako lang siguro magpapasalamat doon sa mga pinapasalamatan ni Meg Sioson. Bukas, mabawi na lang siguro si Meg. And yung mga Omnibelt Boys, bukas, babatiin ko kayo. Na-meet natin yan sa Cavite. And again, maraming salamat sa mga naging guest po natin ngayon, Northern and Central Luzon, and syempre ang NCR National Capital Region. Para po sa PTV Sports, ako po si Dennis Principe. Hi sa aking wife, Queenie. I love you, Prince Ian, Prince Zoe. Until tomorrow, muli, ito po ang PTV Sports. Bye-bye.